Hindi ito prop, hindi siya prop. Sorry medyo nahihirapan ako. Bati na tayo, bati na! Okay. Good morning, mga kapatid! November 8, mayap na yabak sa mga kapatid nating Kapampangan. Miyerkules na mga kapatid. At extra cool ang ating morning for today dahil sa mga cool nating mga bisita. Cool at nakakatakot po. Charing. Tama, Jess. Taliwas po sa karaniwang iniisip ng ibang tao sa kanila. Maamot, hindi aggressive ang mga lahi ng ahas na meron tayo ngayon. Inaasahan ko yan, ha? Hindi sila aggressive. Pero, oh my God. For you. It's okay, it's okay. Pero alam mo, itong mga to, no? Ang tawag po dito ay mga ball python. Ball python. At tama ka dyan, Maui, no? Na dahil nga riyan, dumarami ang mga nag-aalaga ng mga ball python dito sa bansa. Ang dami talaga. Ayan, bigyan natin sila ng dagdag kaalaman ha tungkol sa mga cute at colorful talaga na maaamong ball pythons. Maamo talaga. Kanina pa kami dito at wala namang, di ba? Cool na cool nga sila magulo lang Actually, yung in nasa akin. fairness. Magulo lang yung napunta pero sa akin. tawagan natin yung ating yung ating makakasamang breeder. Isang actually kapatid dito. Talagang kapatid ng ating kapatid. Sean Yao, thank you for introducing us to your brother Wellington Yao. Hello, Wellington. Hi, Ton. Good morning. Hey, kapasok ka. Good morning. Good morning, kapatid. Sige na, sige na. Kami ay tuwan-tuwa dito sa iyong mga pets na dinala mo ngayon. Ginising mo sila, ha? At katulad ni Sonia, wantangkad din yun. Grabe. So, umpisahan natin yun sa takot ng lahat. Ano ba yung pinaka-misconception tungkol sa pag-aalaga ng mga python? Well, akala ng mga tao is aggressive sila, matatapang sila, pero hindi totoo yun. Talaga, as you can see, very tame sila, very mabait sila, and easy to handle naman. Kahit na kuya, first time nyo lang maghawak, medyo comfy naman. Pero ano bang pinagkaiba ng ball python sa iba pang mga ahas? I would say kasi kaya sila naging perfect number one na pet snake is because yung size nila is medyo saktong-sakto lang. Tapos, as you can see, yung temperament nila is very good. Yeah. Very tame sila. And they come in so many different colors and patterns. So, it's very fun sila pwede mo sila i-mix and match actually. So, So pag i-breed? Pag i-breed. yes. Oo. So pag ganun, ibig sabihin ba, makukuha mo yung desired color mo, yung kulay na gusto mo pag nag-ano ka, Yes, breed yes. ka. Wow! So ano yung mga posibleng kulay or ano yung mga outrageous na kulay na mga pwedeng gawin sa Honestly, kanila? the possibilities are endless. So, imagine mo, pwede mo i-mix ito dito, i-mix and match mo sila lahat. Madedetermine mo yung magiging outcome o ano na lang yun, good luck na lang? May genetic odds din. May genetic odds din, pero more or less madedetermine mo yung gusto mo makuha. Ay! Wait, Wala na siya! So, ito to. Nakakakilig siya. Full grown na ito. Adult na python na ito, si Chloe. Yes, adult na. So, adult hindi na siya lalaki pa. Hindi na. May konti na lang siguro. Ano bang maximum na size nila or haba? Maximum is like 5 feet. Pero ano na yun, malaki na yun talaga. 5 feet? Normally, mga 2 to 4 feet ang Okay. normal na size nila. Wait, ang tanong ko, ano yung mga bawal gawin? So, kunyari, ang alam ko, minsan hindi pwedeng masyadong mabilis na mga kilos or aggressive. Ganun din ba sa kanila? Matitreaten ba sila pag ganun? I would say medyo shy yung ulo nila. So pag itap mo yung ulo, well, ito hindi na eh. Medyo sanay na kasi sa tao. Pero I would say medyo head shy sila ng konti. Head shy? So kung ang pag-handle sa kanila usually, I would say kunin mo sila from the bottom. Okay. Ganyan lang. And then Tapos medyo... saka ka makarating sa ulo. Tapos itong sa akin, nagsished. Oo, may pangalan ba to? Ito si Blanca. Si Blanca. Mistisang Mestiza mistisa. nga Tama-tama naman kay po. Maui. Mestiza. Si Blanca daw ay pinangalanan ni Sean. Hi, Pinangalanan ni Dad. Sean. Yeah. Uy, Sean, talaga ang pamilya niya talaga mahilig sa mga hayop. Ay, nakakatuwa. Pero ano nga, okay, so ano ba yung mga dapat na paalala sa mga kapatid natin na interesado mag-alaga ng ball python? Ano ba yung proseso? Oh my exotic gosh, to it's eh. like super Yes, well moving. actually, of course, dapat kumuha kayo sa isang registered na breeder, Okay. registered from the DNR para may papers yung snake nyo. And then, well, to take care of them, actually, relatively very easy to take care of sila. Maintenance, ano? Oh, kasi they only eat once a week. Once a week? So, ano Once a week? pinapakain? So, once a week na yun? Rodents, usually, mice. Akala ko naman lechon manok. Hindi naman, bro, pwede Para sa atin na lang yung lechon manok. Oo nga, kasi isang beses, isang linggo.
Talaga, Yes. May napaka-low request, maintenance pwede na. daw ba ilagay sa lieg? Sino ang willing volunteer Let's go, natin? Maui! Ba't ako? So, wait. Ay, Maui. So, mahilig silang kumain ng daga. Ibig sabihin, Nagsished bawal ka rin ko mag-amoy eh. daga. Parang Oo. hindi ka atakihin ng ahas. Ganun ba yun? Dapat. Preferably, yes. Oo. Kasi may chance May na chance. ano. Oh, yung araw yung sabi. Nung may mga bisita rin tayo before eh. Oo. Yung sabi nila, basta ba hindi ka mag-amoy daga. Totoo. Wait, so yung mga ganito, wala silang venom? Or ano may Tagalog ng venom? Kamandag. 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 Wala silang kamandag. Ayan, para alam din ng mga ating mga Saka manunod ito ba yung kasi- mga defang? Actually, wala silang fangs. Wala eh. pala Kasi to. they use, they constrict their prey to eat. Yun, So- yung pupuluputin ka. Kung talagang galit sila sa'yo at gusto nila i-depensa yung sarili nila, pupuluputan Yun ka ang lang. ano nila. Hindi ka talaga kakagatin. Yun ang Eh, okay gusto din nila. naman. Kung hindi mo naman nasa-threaten, kung hindi mo Grabe din sa kamay. Sa wakas, kumalma din yung alaga ko. Sino nga ulit ito? Lucky. Uy, sa wakas. Lucky! I love you, Lucky! Sanay na si Justin. Lucky. Oo nga eh. Sanay na si Justin. Leg ni Maui! Pero in terms of yung habitat nila, saan sila dapat Wow. inilalagay ito? Gusto mo? Mas prefer nila sa medyo madilim. So, kunyari sa isang bin. Pwede na naman sa aquarium, pero mas maganda talaga may taguan Britney sila. Spears, is that you? Taguan. Okay, Gusto okay. nila talaga nagtatago pala. Pwedeng i-let go? Hindi, pwede siyang iwan? Or kailangan hawak ko siya? Iwan ko siya? Iwan. Oh, sige. Uy, Ton, tignan naman natin yung Ayan. nagsished. Wah! Itong tignan mo yung nag-iiba yung ano, si Maui, Talaga nagbabanding kayo ni Close Blanca. na kami. Close na kami. Go. Okay, so I would like to confirm mga kapatid, wala po tayong fear of snakes. Wow! Galing Galing. Sana all. Sana all. Yung Pwede naman. Actually, pwede mo siyang iwan eh, oh. Pwede Tama mo ba bang yan? pakita sa amin yung mga nagsished? yung nagsished is actually itong nasa leg ni Maui ngayon. Ay, nag-iiba siya ng kulay ngayon. Oo. Oh, Iba ng kulay. anong kulay niya dati? Ayan, okay lang, Maui. Kaya mo yan, Maui. Oo. Oh. Oh Ayan. my God! What? Ayan. Tama tulong. Ton. Yay, Maui! Yay! So, Sure. Oo, pero to, ngayon ba, mga ilan na yung ball python na nasa inyo? Nasa mga 80 plus yung Wow, nasa ang collection dami. ko. Yeah. Wait, etong mga to, tulog lang ba sila? Gising sila ngayon. Pero ganyan lang talaga sila tahimik. Yes, very Okay. relaxed na sila. And So- the snakes are nocturnal eh. So, So, gising sa umaga. tulog sa umaga. Ay, tulog Umaga, sa umaga, gising gising sa sa gabi. gabi. Sorry, tulog In sa short, umaga, gising sa binubulabog gabi. natin sila Oo. ngayon. Yes, Oo, so yun. there's sleeping time. Ito yung oras hindi na sila Pero okay lang, bumabagin. sanay naman sila na binubulabog ko na. So, Okay. Pero si Mami Chicky, tinan mo, oh, parang sanay na sanay na, oh. Cute. And then, friends kami ni Chloe. Para sa isay, pero pinaluluputan. Pero sa mga kapatid natin na interesadong mag-alaga ng ball python, Ton, paano ba nila kayo makukontak? sa Facebook or sa Instagram ko, amazeballsreptiles.ph. Amazing. Amazeballs Reptiles. Tuwa. Okay, ang Tuwa. galing. Alam mo Pero pa, teka lang, magkano ba yung dapat nilang ihandang budget kung sakaling maisipan nila? Nagva-vary kasi yung price eh. Parang koi fish, di ba? May Right. mura, may Oo, mahal. tama. So, depende. Pero sobrang dami kayong choices naman. So, mag-inquire lang kayo sa akin and Ano yung lifespan nila, message Ton? nyo na lang. nasa mga 25 years on average. May mga ba rin? Yes. Wow, okay. At saka wait, pag nagbe-breed kayo, ilan yung mga lumalabas na babies? Pag sa snake, usually how many to how many ba? For this particular breed, siguro usually mga 6 to 7 Sa isang anakan nila. sa isang anak. And they only breed once a year. Ayun, yung eggs nila, oh. Yeah. Once a year Once a lang? year Once a year lang. Okay, so tiyagaan din. Yes. Actually. Okay, maraming salamat, Wellington Yao. Thank you! Isa medyo nakakapangilabot eh, no? Oo nga. And then, nagising ako. Okay, pero tulad dito mga alaga namin this morning, kulang tayo at salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Yes, good vibes lang kapatid. Inspired and motivated lang din dapat. Conquer all your fears tulad ni Justin here at focus na sigurado achieve lahat ng gagawin mo. Ako po si Maui David. Tiwala lang sa sarili, mga kapatid. At Pero may syempre, ginig. mag-share lang ng happiness palagi. Okay, mag-breakfast na rin at samahan ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chicky Roa Puno. Yan naman ang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid!
Okay, medyo makapanindig balahibong simula, pero nakakaaliw pa rin ng mga as to start the day. Pero marami pa tayong inihain para sa inyo mga kapatid. Ito. Ngiti ba ka mo, Jess? Ha? Siguradong mapapasmile na rin kayo sa pambihirang cute na dimples. Uy, dimples! Dimples. Ano, teaser ba yan, ha? Ang pambihirang facial feature na yan, pag-uusapan natin sa Sabi ni Doc. At isa pang rason para ngumiti, no? Ang masarap at yummy na ube halaya. Ang nakakasaya na negosyo na yan, tampok sa kitang-kita. At para naman sa ating mga preggy na mami, take note po, bawal po ang panganak sa inyong mga bahay. Kung bakit, ipapaliwanag natin yan sa Legal ba to? At eto naman sigurado pati mga mami ha, kikiligin. Uy, Yes. ano yan? Straight from Singapore, magpapasaya at makikijam sa atin ang international star na si Benjamin King. Live yan, mamaya! At sa mga umaaksyong balita naman, sa frontline sa umaga, inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa, bumagal sa 4.9%. At para naman sa mga low-income consumer ng Maynila, diskwento sa konsumo ipatutupad na sa Enero. At sa showbiz, another milestone para kay Taylor Swift. Dahil 8 sa kanyang mga kanta, pasok sa top 10 ng Billboard Hot 100. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid! Yay, Chloe! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. 2 warehouse sa May Kawayan, Bulacan, nasunog. Ilang bahay naman sa Quezon City, natupok din. Babaeng angkas ng motorsiklo na hagip na ng dump truck, tumilapon pa at nahulog sa flyover sa EDSA. Kapapanalo lang na barangay chairman sa Davao del Norte, patay sa pananambang. Negosyante sa South Cotabato pinagbabaril habang naka-livestream. 40 Pinoy nasa Egypt na matapos buksan muli ang Rafah Crossing. People's Champ Manny Pacquiao ready nang lumaban sa 2024 Paris Olympics. Orihinal na gitarista ng River Maya na si Perf De Castro, tila inisnab sa reunion concert ng banda. Ano naman kaya ang say niya? Nilamon ng malaking apoy ang 2 warehouse sa May Kawayan, Bulacan kagabi. Mabilis kumalat ang apoy dahil sa naka-imbak na school supplies at iba pang gamit sa loob ng mga warehouse. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Malayo pa lang tanaw ng mga kapal na usok mula sa nasusunog na magkatabing warehouse sa May Kawayan, Bulacan kagabi. Tulong-tulong ang mga bomberong apulahin ng apoy. Sa laki ng sunog, 15 fire truck ang responde. Bukod pa dyan ang mga fire volunteers. Ang ilan sa mga bombero, umakyat pa sa katabing establishmento para mabugahan ng tubig ang nagngangalit na apoy. Ayon sa mga otoridad, mabilis kumalat ang sunog dahil sa naka-imbak sa loob ng warehouse. Ang laman nito ay puros mga school supplies. Kapag school supplies, mga papel yan, notebooks at kung ano pa. Tapos may mga general merchandise din na pang bahay, pang kusina. Tapos may nakita din kami parang stocks din ng mga online na mga products na dinideliver din. Kaya medyo lahat yon madaling masunog. Dahil sa lakas ng apoy, bumagsak na ang mga bubong ng 2 warehouse. Ang katabing resort, natarantan na rin dahil pader lamang ang pagitan mula sa nasusunog na warehouse. Natibag kasi ang pader ng resort dahil sa sobrang init ng nasusunog na warehouse. Ang firewall kasi namin, kung makikita nyo dito banda, hanggang 3rd floor, hanggang dito yan. Hanggang dyan siya. So, nung time na sobrang init na, sobrang na talaga siyang affected, gumiba siya, gumuhos talaga siya. And buti na lang yung mga tauhan po namin dito sa resort, hindi naman nasaktan. Nung nalaman na namin yung fire na yon,
pina-evacuate na namin. Buti na lang meron kami dun sa may harapan namin na Cafe Andre Resto Bar. Meron din dun sa ibaba, meron kaming tawag na ito, parking area. So nandun sila ngayon na naka-evacuate. So safe naman sila dun. Wala namang naitalang sugatan o nasawi sa sunog dahil nakauwi na mga empleyado ng warehouse. Pag wala na kasing tao, ang lahat ng ilaw nakapatay na yan. Yung breaker namin, patay na yan. As in, madilim na. Naging pahirapan rin sa mga bumbero ang pag-apula dahil nauubusan sila ng tubig. Nakapagbabagal rin sa pagresponde ang makitid na kalsada papasok sa lugar. Once na tumigil yung pagbuga ng tubig, lumalaki uli yung apoy. Kaya yun na talaga ang una naming sinusolve na paano magkaroon ng magandang flow ng traffic talaga. Sa kayong kalye. Inaalam pa ngayon ng mga bumbero ang pinagmulan ng sunog at kung magkano ang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sunog din ang bumulabog sa mga residente sa Barangay Baisa sa Quezon City. Napasugod pa ang nasa 100 fire trucks sa lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Nagngangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente ng Barangay Baisa pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Kagulo ang ilan sa mga residente. May mga nagtakbo pa ng kanilang mga gamit papalayo sa apoy. Pero ang isa sa mga nasunugan na si Ajong, wala raw na isalba. Swerte namang nakaalis agad sila sa lugar kasama ang kanyang pamilya. Napunta po kami sa bahay ng tita ko. Doon po namin nakita na nanggagaling yung usok. Tapos pag ano po namin, bigla pong may lumiyab na lang. Paglabas po namin, yun na. Makapal na po yung usok tsaka may apoy na. Hindi bababa sa 12 fire truck ang kinailangang rumisponde sa lugar. 3 bahay ang natupok ng sunog. Wala namang naiulat na nasaktan. Itong bahay po ay gawa po sa light interview, sir. Sa ngayon po, sir, ay talagang nagpursige kami na mapaula agad yung apoy agad. Mag-aalas 2 ng madaling araw nang idineklara ang fire under control. Kasalukuyan pang inaalam ng BFP ang kabuuang halaga ng mga natupok na ari-arian at ang pinagmulan ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Swerteng nakaligtas ang isang backrider matapos madisgrasya sa EDSA. Nahagip na siya ng dump truck, tumilapon pa siya at nahulog sa flyover. Nagbabalik si Ian Suyu. Sugatan habang nakahandusay sa kalsada ang babaeng ito nang abutan ng mga rumespondeng rescuer sa kahabaan ng EDSA Quezon Avenue pasado 12:00 ng madaling araw kanina. Ang babae, nahulog pala mula sa flyover matapos tumalsik sa sinasakyan niyang motorsiklo kasama ang mister na nahagip ng dump truck habang pa-northbound. Galing daw yun sa taas at saka binangga ng dump truck yung motor na dinadala nila. Mali na yung niya, yung tadyang dito at saka yung braso, lasog dito yung sa kanan. Agad isunugod sa ospital ang babae. Swerte namang hindi nagalusan ang mismong driver ng motor na asawa ng biktima. Depensa naman ng truck driver, aksidente ang nangyari. Galing raw silang Pasig at magde-deliver ng panambak na lupa sa Malolos, Bulacan. Pero pagdating sa may flyover, kumabig daw siya para iwasan ang mga sasakyan na biglang pumreno sa unahan niya. Kaya niya nadali ang motor na hindi niya napansin sa gilid niya. Umiwas po ako. Mabilis din po yung motor. Kaya bumangga po sa akin. Mabilis po yung patakbo niya kaya hindi ko na rin makontrol lang sa akin. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng QCPD Traffic Sector 6 ang driver habang patuloy ang investigasyon sa aksidente. Ako po, humingi pong pasensya dun sa nangyari. Hindi ko lang po kagustuhan yung nangyari sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City na siyang nanghalay sa isang 13 anyos na dalagita. Ang biktima, malayong kamag-anak pa man din ng suspect. Huling nagbabalik si Ian Suyu. Hinarang ng mga pulis ang rider na yan sa isang bahagi ng Barangay Kulyat sa Quezon City kagabi. Agad pinadapa ang lalaki, saka pinosasan at dinala sa presinto. Pero hindi yan para sa kung anumang paglabag sa batas trapiko. Ang lalaki, suspect umano sa pangahalay ng menor de edad na malayo palang kamag-anak nito. Ayon sa Quezon City Police District Station 14, kinupkop ng suspect ang 13 anyos na biktima galing Iligan City nitong Setyembre para umano pag-aralin. Pero ilang araw pa lang ng kupkupin, hinalay agad ng suspect ang biktima. Kinuwento niya sa mga kaklase niya. So yung mga kaklase bilang concern na nga nila,
na babahala na rin sila dahil araw-araw nga ginagawa. Isinumbong na sa kanilang advisor. Na dumulog naman yung advisor sa barangay. Agad nagkasa ng follow-up operation ng mga otoridad para madakip ang suspect. Aminado naman siya sa krimen. Wala siguro. Siyempre sisisi. Pumangkin ko yun eh. Bakit ho nyo nagawa? Hindi ko alam. Tawad. Mahaharap ang suspect sa reklamong statutory rape. Pansamantala namang dinala sa Social Services Development Department ng QC ang biktima habang kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang kapulisan sa mga kaanak nito. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Ginugunita ngayong araw ang ika-10 anibersaryo ng Super Bagyong Yolanda. Taong 2013 nang tumama sa bansa ang nasabing bagyo kung saan higit 6,000 ang napaulat na nasawi. Nakatakdang magsagawa ng vigil sa ilang lugar na napuruhan ng bagyo, gaya na lang sa Tacloban. Bumiyahe rin doon si Pangulong Bongbong Marcos para makiisa sa pag-alala sa mga namatay sa pananalasa ng Yolanda. Ipamamahagi niya ang mga titulo sa ilang survivor na binigyan ng pabahay. Magdadaos din ng misa sa mass grave sa Holy Cross Memorial Park. Mas pagtutuunan daw ng mga survivor ang Thanksgiving sa paggunita nila sa trahedya. Isa na namang kakapanalo lang na kandidato ang patay matapos pagbabarilin sa Panabo City, Davao del Norte. Pauwi na si Chairman Paul Albert Sakian nang tambangan siya ng mga nakamotor na salarin. Mabilis silang tumakas matapos ang pamamaril. Isinugod pa sa ospital ng mga rescuer ang biktima pero idineklara siyang dead on arrival. Patuloy na inaalam kung sino at ano ang motibo sa likod ng pagpatay. Pinangangambahan ng mga otoridad na nakabalik na ang mga gun for hire group sa Misamis Occidental. Sinabi ito ng Northern Mindanao Police matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa probinsya. Pinakahuli dyan ang pagpaslang sa radio broadcaster na si Juan Humalon. Nagkaroon din ng shooting incident, sangkot ang municipal engineer. Hinagisa ng granada ang bahay ng kanilang alkalde at pinasabugan ang convoy ni Misamis Occidental Governor Henry Uwaminal. Naglatag na ng kaliwat kanan ng checkpoint ang mga otoridad bilang paghigpit sa seguridad. Years back, merong mga history ito ng mga heaven to ng gun for hire. Paparamdam, pero ayaw namin padayunin tong kanilang pagpaparamdam kaya kami nandito. Todo puwersa ang inilalaan namin dito para matigil na tong nangyayari dito mga krimen. Patay matapos barilin ang isang negosyante sa gitna ng kanyang live stream sa South Cotabato. Nagmamaneho ng tricycle ang biktima na papunta sana sa General Santos City mula sa bayan ng Tupi. Ilang sandali lang maririnig sa video ang ilang putok ng baril. Matapos barilin, bumangga sa gilid ng kalsada ang driver. Dead on the spot ang biktima. Inaalam pa kung ano ang motibo sa pagpatay. Napag-alaman na sangkot sa pautang at investment scam ang biktima. Posibleng hindi na raw matuloy ang nakatakdang special election sa 3rd District ng Negros Oriental para sana makapili ng papalit sa pinatalsik sa dating Congressman Arnie Teves. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nagpasa ng resolusyon ang Kamara kagabi para bawiin ang nauna nilang resolusyon para magpatawag ng special election sa probinsya. Hindi pa malinaw kay Garcia ang eksaktong dahilan. Kaya hihintayin daw muna nila ang kopya nito ngayong araw bago pag-usapan sa COMELEC and Bank ang susunod nilang hakbang. Hanggang sa Sabado lang dapat ang filing ng Certificate of Candidacy para sa mga gustong tumakbo sa 2nd distrito ng Negros Oriental. Sa unang araw ng filing, tanging ang independent candidate na si Reynaldo Lopez pa lang ang naghain ng COC kahapon. Kapangyarihan yon ng House of Representatives at kung sakasakali man, yun ay ginagalang ng COMELEC without preempting the action of the Commission and Bank. So siguro more or less, wala munang diskusyon tungkol sa mga ibang preparasyon hanggat may ganyang balita. Bumagal naman ang inflation sa 4.9% nitong Oktubre. Kasunod yan ang pagsipa ng inflation sa 6.1% nitong Setyembre. Mas bababa rin ito kumpara sa inaasahang 5.1 hanggang 5.9% na inflation rate ng Bangko Sentral para sa Oktubre. Paliwanag ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang inflation dahil sa pagbagal ng pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Nakatulong din daw ang pagbagal ng rice inflation
dahil sa panahon ng ani at pagpasok ng angkat na supply. Sa tansya ni National Statistician Dennis Mapa, magpapatuloy hanggang katapusan ng taon ang mabagal na inflation. Magbibigay daw ang Maynilad ng mas malaking diskwento para sa low-income customers at mga household na mababa ang konsumo. Sa ngayon kasi, mayroong 40% discount ang mga wala pang 10 cubic meters ang konsumo kada buwan sa ilalim ng kanilang regular Lifeline program. Pero sa ilalim ng Enhanced Lifeline program na magsisimula sa Enero, pwedeng mag-apply ang marginalized customers at yung mga mababa ang konsumo para sa mas malaking discount. Kasama raw sa mga maaaring kumuha nito ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kailangan lang daw dalhin sa kahit saang opisina ng Maynilad ang kumpletong application form, kopya ng pinakahuling bill ng tubig at photocopy ng kanilang 4-piece identification. Pinatalsik na ng mga mambabatas bilang Deputy Speakers ang dalawang kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara. Sa kabila ng girian, tila pinagkibit balikat pa rin ni Duterte ang unti-unting pagkalagas ng mga kaalyado niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. I move to elect Representative Antonio Tonipet Albano as Deputy Speaker, Vice Representative Gloria Macapagal Arroyo. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Pasado alas 6:30 nang magmosyon ng mayorya ng Kamara para alisin bilang Deputy Speaker sina dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab. Ang mga ipinalit sa kanila, sina Isabela Representative Antonio Tonipet Albano at Lanao del Sur Representative Yasser Alonto Balindong. Ito na ang pangalawang demotion o pag-alis kay Arroyo sa posisyon sa Kamara ngayong taon. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, tanging sina Arroyo at Ungab lang sa 9 na Deputy Speakers ang hindi pumirma sa resolusyon sa suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Mahalaga raw ang resolusyon na nagpapakita ng pagkakaisa para ipagtanggol ang mababang kapulungan. Ang hindi raw paglagda ng dalawa ay pagpapakita na iba ang kanilang posisyon sa pamumuno sa Kamara. Nauna nang ipinaliwanag ni Arroyo kagabi na nasa ibang bansa siya kaya di nakalagda sa resolusyon. Suportado rin daw niya si Romualdez. Wala pang bagong pahayag si Arroyo. Si Ungab naman sinabing tinatanggap niya ang pag-alis sa kanya sa House leadership. Matatanda ang inadopt ang resolusyon kahapon kasunod ng mga paninira raw sa imahe ng Kamara. Bumitaw pa sa PDP laban si Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Dong Gonzales nang sabihin niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dumudungis sa integridad ng Kamara. Bungsod yan ng pagtawag niya sa Kamara na pinakabulok na institusyon at pagbabanta sa buhay ng ilang mambabatas. Welta naman ni Duterte sa resignation ni Gonzales. Even if ako lang ang maiwan sa PDP, buong Pilipinas, okay na ako. Wala akong dynamics dyan. Dagdag pa ni Duterte, kaya raw ng partido na kumuha ng mga bagong kasapi. Kasalukuyan namang kinukuha ng News 5 ang panig ni Congressman Gonzales pero wala pa siyang tugon. Sa gitna nito, naghain ng resolusyon ng Makabayan Bloc para kondenahin ang sinasabing fake news, red tagging at pagbabanta ni dating Pangulong Duterte at ng SMNI kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Hiniling din nila sa National Telecommunications Commission na mag-imbestiga. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kaugnay ng balitang yan, muling iginiit ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na sa simula pa lang ay suportado na niya si House Speaker Martin Romualdez. Maging si Pangulong Bongbong Marcos daw ay alam ang posisyong ito ni Arroyo. Wala rin daw siyang ginawang kahit na anong hakbang para paalisin sa pwesto si Romualdez at binitiwan niya na raw ang planong maging House Speaker ulit. Sa kabila nito, wala na raw magagawa ang kongresista kung nakumbinsi na ng ilan si Romualdez na hindi siya suportado ni Arroyo. Ipinababalik ng ilang petitioner ang 125 million pesos na pondo na confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Ipinauubayan naman ni VP Sara sa Korte Suprema kung ano ang dapat gawin sa pondo. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte.
Pinangunahan ni dating Commissioner Gus Lagman at Attorney Barry Gutierrez ang pag-aayin sa Korte Suprema ng 49 na pahinang petisyon laban sa confidential funds ng Office of the Vice President. Pinapadeklara nilang unconstitutional ang paglipat ng 125 million pesos mula sa contingency fund ng Office of the President para maging confidential funds ng OVP. Gate ng petitioners, dapat ibalik ng OVP ang perang ito sa National Treasury. Ito pong pera na ginagamit nila ay pera na nagagaling sa publiko. Ang pag ginagastos po nila ito, dapat ipinaliliwanag nila, unang-una, dapat po yan naka-budget. Kaya nga po meron tayong legislature, silang nag-a-approve ng budget. So dapat po yan dumadaan sa tamang proseso. Ayon sa petitioners, dapat malinaw kung tama ba ang ginawang paglipat ng pondo sa OVP. Kapag hindi sinunod, itong mga patakakang ito ay nagbubukas ng pinto para sa abuso at para sa paggastos ng ating pera nang walang maliwanag na pagbabantay, walang maliwanag na paliwanag. Bukod kina Lagman at Gutierrez, ilan pa sa mga petitioner ay sina Christian Monsod na isa sa mga framer ng 1987 Constitution at ang ekonomistang si Shelo Magno na kamakailan ay nag-resign bilang Finance Undersecretary. Ayon sa petitioners, usurpation of legislative power o panghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso ang paglilipat ng 125 million pesos sa OVP. Sa ilalim kasi ng separation of powers, ang Kongreso lang ang magdedesisyon kung paano gagastusin ang national budget at kung anong mga programa ang dapat pondohan. Inexistent item o wala daw kasi sa 2022 national budget ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP na ayon sa report ng Commission on Audit ay ginasta sa loob lamang ng 11 araw. Kaya maituturing daw na panghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso ang hakbang ng Department of Budget and Management na pondohan ang item na wala naman sa ipinasang budget ng Kongreso. Ayon pa sa petisyon, hindi rin pinapayagan ng contingent fund ng Office of the President ang pagpondo sa ibinigay ng confidential funds ng OVP. Wala naman daw problema si Vice President Sara Duterte sa petisyon laban sa 2022 confidential funds. Malugod po naming tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Sisimula na ng Senado ang plenary debate sa General Appropriations Bills para sa 2024. Pero bago yan, isang artikulo ang lumabas sa politico.com.ph kung saan nakalagay na 9 na senador daw ang gustong ibalik ang 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kasama sa listahan sina Senators Jinggoy Estrada, Ronald De La Rosa, Francis Tolentino, Bong Revilla, Bongo, Robin Padilla, Lito Lapid, Cynthia Villar at Pia Cayetano. Mariin namang pinabulaanan ng mga nabanggit na senador ang artikulo. Pangamba ng ilan, baka merong naglilik na mga napag-uusapan sa kanilang executive session. I do not know who of our colleagues who scooped or leaked our conversation to this media outlet. Kahit chismis yan or gossip yan, walang problema sa akin yan. Ang problema, bakit o paano lumabas sa isang media outlet yung mga nag-transpire sa ating usapin. It creates distrust from among us 24 senators. Ibig sabihin, the next time around that we are going to have our caucus or executive session, hindi na ako basta-basta magsasalita. Baka mamaya, meron na naman maglilik sa media. Gate naman ni Senator Chis Escudero, hindi leak kundi puro chismis lang naman ang nasa artikulo. Paiimbestigahan na raw ito at kakausapin ng media outlet para malaman kung sino ang kanilang source. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nakatawid na sa Egypt ang 40 Pilipino na lumikas matapos buksan muli ang Rafah Crossing. May mga Pinoy pang naiwan pero inaasikaso na ng ating gobyerno ang kanilang paglikas. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang. Eksaktong 1 buwan mula nang pumutok ang bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas kahapon, binigyan na ng go signal ang 46 na mga Pilipino na makatawid pa Egypt sa Rafah Crossing galing Gaza. Ayon sa Department of Foreign Affairs, noong linggo pa dapat makakatawid ang mga stranded na Pinoy sa border.
Pero kahapon lang sila pinalusot dahil sa mga pag-atake ng Hamas malapit sa crossing. We will update you on their situation once they are in Cairo. They will be given a few days before they will fly home to the Philippines. So they will be home within the week. Ayon naman sa DFA, hindi lahat ng natitirang Pinoy sa Gaza gustong umuwi dahil may 19 pa rin daw na desididong huwag lumikas. Sa kabila nito, umaasa ang DFA na makukumbinsi pa rin nila lahat na lumikas lalo't pumayag na rin ng mga otoridad doon na isama paalis ang mga napangasawa nilang Palestinians. In principle, they were allowed. They are going to be allowed to bring home their spouses. We just need a written approval. Habang abala naman ng iba't ibang bansa sa paglikas sa kani-kanilang mga kababayan, wala namang senyales ng tigil putukan sa Gaza. Habang patuloy ang opensiba ng Israel, tumataas din ang death toll. Ayon sa Palestinian Health Authorities, lumagpas na sa 10,000 ang namatay sa Gaza isang buwan mula nang magsimula ang bakbakan. Marami sa mga ito, mga bata. Kaya ang Secretary General ng United Nations, sinabing nagiging libingan na ng mga bata ang buong Gaza. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. Maraming mga gusali naman ang nasira sa hilagang bahagi ng Gaza sa patuloy na bombardment ng Israeli forces. Sabi naman ng Israeli Army, malaki na ang pinsala ng Hamas mula sa mga opensiba ng Israeli forces. Nabanggit naman ng Israeli Prime Minister of Heritage sa isang radio interview na bukas daw ang Israel na magsagawa ng nuclear strike sa Gaza, bagay na ikinabahala ng ilang bansa gaya ng Russia at Amerika. The Israeli government have repudiated those comments, which we also found as wholly unacceptable. Sinuspindi na muna ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nasabing minister. Pero para sa ilang mga residente ng Gaza, mas malala pa sa epekto ng nuclear bombing ang kasalukuyang pinsala sa kanilang lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Hindi pa sigurado kung papayagang lumaban si pambansang kamao Manny Pacquiao sa 2024 Paris Olympics. Pero ngayon pa lang handa na si Pacman na patunayang kaya pa niyang lumaban sa ring. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Fit at in shape si People's Champ Manny Pacquiao nang magpakita sa Batangas City Sports Complex para sa playoffs ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Kahit 44 na taong gulang ng 8th Division World Champion, handa siyang ipakitang age is just a number. Giit ni Pacman, handa na raw siyang kumatawan sa Pilipinas sa Paris Olympics sa susunod na taon. Kamakailan lang, inihayag ni Pacquiao ang kagustuhang lumaban para sa bansa sa Summer Games. Kaya naman nagpadala ng apela ang Philippine Olympic Committee sa international counterparts nila para magbakasakaling payagang lumaban si Pacquiao. Target nilang maisama ang dating senador sa pamamagitan ng universality plays na ibinibigay sa mga bansang hirap makapagpadala ng qualified na manlalaro para sa Olympics. Pero bukod dyan, malaking hadlang ang age limit na 40 years old sa mga boksingerong gustong mag-Olympics. Sa kabila nito, positibo ang pananaw ng boxing legend habang hinihintay ang desisyon ng International Olympic Committee. Wala pa kaming update na natatanggap sa kanila but I'm just waiting for the approval of the Olympics Committee. Kung mabigyan ng exemption, 4 na dibisyon ang bukas sa men's boxing events. Iyan ang featherweight, lightweight, welterweight at middleweight divisions. Sa ngayon, si Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Marcel pa lang ang qualified sa Paris next year. Bukod sa Olympics, ibinunyag ni Pacquiao na patuloy ang negosasyon nila at ng kampo ni American boxing legend Floyd Mayweather Jr. Pero hindi pa malinaw kung matutuloy ito sa ngayon. We're on negotiation right now but we will announce it if matuloy yan. Oh, but you're confident that it will push through? I don't know. Maybe. We will announce in a proper time. Unang nagharap ang dalawa noong 2015. Binasag ng tinaguriang fight of the century ang iba't ibang record sa boxing revenues noon. Nanalo via unanimous decision si Mayweather para mapanatili ang malinis na pro-boxing record. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Maagang umalis sa laro nila kontra Miami Heat si Los Angeles Lakers forward Anthony Davis. Sa gitna kasi ng first half ay biglang nakaranas ng hip spasm si Davis.
Sinubukan pa niyang bumalik sa second half pero di raw talaga nito kinaya ang sakit. Sa kabila nito, kampante si AD na makakalaro siya bukas kontra sa Houston Rockets. Natalo ang Lakers sa Heat 108-107. Umakyat naman sa all-time list para sa most triple-double si Denver Nuggets center Nikola Jokic. Sa laban ng Nuggets at New Orleans Pelicans, nakuha ni Joker ang ika-108th niyang triple-double. Dahil dito umakyat siya sa ika-4 na pwesto. Nilampasan niya si LeBron James. Nagtala ng 35 points, 14 rebounds at 12 assists sa panalo ng Nuggets kontra Pelicans. May throwback ang dating River Maya member na si Rico Blanco matapos silang kumpirmahin ang kanilang reunion concert. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Rico ang larawan niya kasama ang orihinal na miyembro ng River Maya. Inalala niya kung paano siya sinuportahan ng ibang miyembro ng banda sa pagsisimula ng kanyang music career. Ang original lead guitarist naman na si Perfecto De Castro nagsalita na matapos mapansin ng fans na hindi siya kasama sa reunion concert ng River Maya. Anya, wala sa picture, Eddie wala. Sa isa pang post, sinabi ng gitarista na natutuwa siya at nakakataba ng puso ang suporta sa kanya. Siniguro niya namang okay lang siya kahit hindi kasama sa reunion concert. Payo niya sa fans, mag-enjoy sa show at huwag hanapin ang wala. Gaganapin ang River Maya reunion concert sa February 17 sa SMDC Festival Grounds. 2023 na pero mga kanta mula sa album ng 1989 ang sumakop sa top 10 ng Billboard Hot 100 chart ngayong linggo. Nakuha ng From the Vault track na Is It Over Now ang top spot sa Billboard chart ngayong linggo. Sinundan naman ito ng mga bagong labas na Taylor track na Now That We Don't Talk. Pasok din sa Billboard Top 10 ang Vault songs na Say Don't Go, Suburban Legends. Nariyan din ang re-recordings ng Bad Blood, Style at ang 4-year-old song ni Taylor na Cruel Summer mula album na Lover. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-feel natin sa Paskong Kapatid. Alam mo, sakto dahil napili na ang unang dalawang finalist sa Tinig ng Pasko Chorale Competition ng TV5. Mula sa QC, Marikina, Rizal, San Juan at Mandaluyong ng Greater Manila Area, wagi ang The Benicreds at 5. Ginanap ang unang round ng elimination nitong linggo, November 5, sa Quezon Memorial Circle. Patuloy pa rin ang paghahanap sa mga pangmalakasang boses ng Pasko sa Malabon, Navotas, Valenzuela, Caloocan at Bulacan. Kaya sa mga grupo ng mga awit, edad 18 to 65, sa mga nabanggit na lugar, mag-audition at sumali na sa Tinig ng Pasko Chorale Competition. Ang mananalo mag-uuwi ng 450,000 pesos bilang grand prize. Mag-submit lang ng inyong audition videos hanggang November 14 para sa iba pang detalye, bisitahin lang ang TV5 social media pages. Maui. Premyo? Di ba? Nagbo-vocalize na raw si Justin. Actually, yung Pasko yan. 450,000 daw kasi. Hindi nyo lang alam, nagpa-practice na kami 4. Ay, gano'n. Divided by 4. Kaya naman pala busy ang schedule natin kasi grabe yung premyo. Yes. Napakalaki, nakakatuwa. Ay, naku, good luck sa mga sasali. Excited kami marinig kayo. Mamaya po, mapapakinggan naman at makukwentuhan natin ang Singaporean superstar na si Benjamin Keng. Live po yan. At sa kitang-kita, mapapa-ube baby sa nakakasaya na family business ng Ube Halaya. Baby, baby. At sasabi ni Doc, sa mga mahilig mag-flex dyan ng kanilang dimples, hinay-hinay lang po ha. Baka kasi masyadong marami ma-inlove sa'yo. Pero ano nga bang dahilan kung bakit ilan lang sa atin ang merong dimples? Paano yan? Pani dimples? Pani dimples? Pani dimples? Sino ba may dimples sa atin? Pero dito sa taas. Iba yun. Cute yun. Pero may kilala mo na may dimples. Bye. Pakilala natin sa Lunes. Darating siya. Malapit na. Monday na po. Yan na. Pag-usapan pa natin yan mamaya. Magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid. Perfect tea? Yes. Check.
Check. Makinis at rosy cheeks? Check. na nga. Tapos may dimples pa, ayun, wala. Pero pag may dimples ka, check na check at sigurado pang crush ng bayan ng datingan. Pero ano nga bang dahilan kung bakit ilan lang ang merong dimples? Ito ang sabi ni Doc. Asset para sa ilan, abnormality naman daw ang sabi ng iba. Pero ano nga ba ang katotohanan sa likod ng dimples? Ang pagkakaroon ng dimples ay dahil sa kakaibang development na tinatawag na bifid zygomaticus muscle sa ating mga mukha. Pupwedeng isa lamang o dalawa ang dimples ng isang tao. Depende yan sa ating facial muscles. Madalas na iniuugnay sa pagiging young-looking ang pagkakaroon ng dimples. May mga kultura pa nga sa ibang bansa na nagsasabing sign ito ng good luck. Masasabing rare ang pagkakaroon ng dimples dahil isa lamang sa bawat 5 tao ang mayroon nito. Wala rin pong malinaw na pag-aaral na nagsasabing genetic ang pagkakaroon ng dimples. Pero may mga datos kung saan itinuturing ito ay isang inherited dominant trait. Kahit isang pares ng gene lamang ng dimples ang makuha ay pwede nang magkaroon nito. Paalaala naman po sa mga kapatid nating mga magulang na hindi po totoo na nakukuha sa regular na pagpindot sa mga pisngi ng ating mga babies ang dimples. Ang mga walang cheek dimple ay maaari namang mayroong iba pang klase ng dimples tulad ng chin dimple. Meron ding uri ng congenital condition na tinatawag na sacral dimple. Makikita ito sa likod o sa bandang ibabaw ng puwetan. Hindi naman po ito delikado kadalasan pero pwedeng itong sintomas ng pagkakaroon ng problema sa spinal cord. Sa mga nais talagang magkaroon ng dimples kahit hindi ipinanganak na mayroon ito, may chance pa po tayo dahil may operasyon po na tinatawag na dimpleplasty. Ito ay kung saan nilalagay ng dent ang mukha surgically. Pero kung may pamamaraan para maglagay, may operasyon din naman po para tanggalin ito sa pamamagitan niyan ng dimpleplasty reversal. Kung wala namang nararamdamang kakaiba sa inyong mga mukha ay wala ding dapat ikabahala. Love yourself, ika nga, dahil may mga bagay na unique sa ating mga itsura. Kaya kung harmless naman, imbis na gawing insecurity, mainam na ingiti na lamang natin at tanggapin na bahagi ito ng ating mga sarili. Ayun pala yun. Pinagpala ang may mga dimples. Oo, lalo sa mga Pinoy, patok na patok. Aga Mulak, di ba may dimples? Ay, oo. Yun yung naging trademark ni Aga. Ang cute kasi, kaya talaga lahat naman tayo, di ba? Para kasi ang bait na nakakatuwi. Parang meron ka dinidikit na personalidad sa taong may dimples, di ba? Pero alam mo, mami, kayo rin na, di ba, meron kayo dito? Pag nagsasmile kayo, parang ang cute-cute, di ba? Ako mismo, nakikita ako sa dimples si Mami Chicks dito. Nandito. Well, sometimes pinipilit. Pero totoo, may iba pinapagawa talaga, nagpapalagay talaga ng dimples. Yung sa baba. Oh, ayan, yes, diba? pwede rin. Dimpleplasty ang tawag. Yes, pwede Kung ako sa na. May inyo, chance ka pa. ipa-AI nyo na lang. AI! AI pa rin. Filter na lang, no? Di ba, malapit na araw-araw, makakakita kayo ng dimples Ay, na malapit. Saya ng inyong mga umaga, ng ating mga umaga. At itong dimples na to, natural yung dimples. Ay, yes. Inborn. Hindi siya yung pinalagay, kumbaga, yung dimple plastic. Sino ba? Ito ba? Ay, Ito ba? Ito ba? Ayan! Ayan na! Countdown. Ang ating dimples, malapit na. Ayan. At mamaya, labanan ng Rock Bottom Blues at wag munang mag-break from the party dahil ang Singaporean artist na si Benjamin Keng makikijam sa atin. At usapang buntis naman tayo, panganganak sa bahay, ito nagbabawal. Kung bakit, alamin natin sa Legal Ba To? At sa kitang-kita, tikman ang original at iba pang flavors ng ube halaya. Huwag na huwag kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paborito morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Kapatid, 47 days to go na lang po, Pasko na. At isa sa mga popular na handa tuwing Kapaskuhan, ang ube. Yan po ang aking ibibidang negosyo dito sa Kitang-Kita. Nasa ibabaw man ng halo-halo, flavor ng ice cream, o di kaya ay halaya. Parang walang Pinoy ang di mapapa-ube-bebe sa ube. Pero alam nyo bang all over the world,
unti-unti nang nakikilala ang ube. Aba, tinawag pa nga ito ng Forbes bilang the Uber ingredient of 2023. Pero bago pa man mahumaling ang mundo sa ube, halos isang siglo na itong hinahalukay ng pamilya ni Charlene. Nagsimula lahat ng ito sa kanyang lola sa tuhod na si Lola Pining. Ito ay paano nagsimula? Since 1930s pa po. Wow! 1930s, so more... Paano na? Pa-100 taon na. Opo, 4th generation na po ako. Sige nga, itrace natin ang ube family tree. Ang recipe ni Lola Pining na ipasa sa anak na si Rosie, na siya namang itinuro sa anak na si Edgar. At ngayon, na kay Charlene na ang bato, ube. Bakit mo naisipan na gawin na siyang negosyo? Sinabay ko po siya sa paggawa ng cake. So para po makagawa ka ng masarap na ube cake, syempre dapat gumamit ka ng masarap na ube halaya. Sa puhunang 1-5, sinimula ni Charlene ang Auntie Rosie's House of Traditional Ube Halaya and Homemade Goods. Mabenta ang kanilang ube jam, ube macaroons, ube makapuno overload cake, at syempre, ang ube halaya. Pero di pala biro ang gumawa nito. Paghahalo pa lang, inaabot na ng 1 oras. Kaya naman teamwork makes the dream work ang motto ni Chai. Pansin nyo naman dito, it's a family affair. So si Chai, ang anak, si Mami Mini, at si Tatay Ed. So lahat ito, talagang pinagkakaabalahan ng kanilang pamilya. Pero ang mas nakamamangha, ang suporta ng amang si Ed. Patuloy lang siya sa paggabay sa anak, kahit pa nawala na ang kanyang paningin dahil sa sakit, ilang dekada na ang nakararaan. Kayo ba, Tay? Proud na proud kay Chai. Anong pakiramdam nyo, Tay? Anak ko pala ang talagang magpapasikap nito. Ayun, no? Dati sa mga kamag-anak kaibigan lang. O teka, mag-iisang oras na tayo nagme-mekos-mekos dito mga insan. Di pa rin ba tapos? Pag-aano dito, iba, kailangan ini-scrape mo siya kasi kung hindi mo siya i-scrape sa yung bottom part nito, magkakaroon ng tutong. Actually, parang magandang biceps na workout, ano? Yeah. Magkakamuscle at magkakamuscle ka dito, kakaganyan. Wait, ito na kumakapal na, mami, oh. Pwede na ba yan? Hindi pa. Hindi pa yan? Wait, Kala there's ko, okay more. na, tapos na tayo. Sabi nga, mas masarap pag pinaghirapan. Kaya para saan pat matitikman din natin ang sarap ng halaya. Kaya po tayo. Ang ating pinagpawisan, literal. Pinaghirapan. Uy, okay siya, ah. Okay din yung texture niya. Mas masarap pala ng ganito kainit. Tsaka, hindi siya yung nagsistick sa labi mo, or sa tongue, or sa ngipin. Diretso siya, makakain mo agad, no? Opo. Very smooth. Ang galing. Kung dati nasa 50 to 100 orders sila in a week, ngayon, pang 1 araw lang daw yan nabentahan. Kaya naman sureball na ang kitang 30,000 pesos kada buwan. Kamakailan nga ay binuksan na ang kanilang pop-up store sa Pasay City. Ano yung isa sa pinakamahalagang lessons na natutunan mo sa pagnenegosyo? Maging matalino sa pera. Kasi yung pera po na dumadating sa akin, galing po yun lahat sa negosyo. So kailangan, pinapalaki po natin yung negosyo, pinapaikot dapat natin yung pera natin para mas lalo tayong mag-grow bilang small business. Tsaka maniwala lang sa product mo. Sa Ube Halaya, natagpuan nila Chai ang biyaya, ang kanilang tanging sangkap, pagpapahalaga sa tradisyon ng kanilang pamilya. Ayan na! diba? At least naman, Jess, nagdala ka dito. Oo, syempre naman. Ito ba yung ginawa mo mismo, Jess? Oo, mga ilang buwan na yan. Pero kanina, nagme-mix ka, no? Oo. Gano'ng katagal kailangan i-mekos-mekos ang... I-mekos-mekos ang ube halaya. Nako, matagal yung sa akin nga halos 1 oras na yun, pero konti pa yun Lalo na kapag buo yung kawali. So medyo mas matagal yung kailangan. Kasi, at continuous yun, kasi bawal magtutong yung ilalim. Pero sa totoo lang, nung andun ako, natikman ko yung mga tutong, bilang hindi nga tayo sanay, gusto ko yung tutong. Masarap yung tutong nung ube. Yung texture niya, iba eh. Ano, nabilib ka na kay Jess. Sobra. Diba? Ang dami nang alam gawin ni Jess. Grabe. Ayan na. Tagal pala. Parang gusto ko yung ube makapuno. Oo, ube cake to, na may makapuno. Tapos nakita mo may cake. Sige. Hindi mo to na-try doon. Try na. Try mo ngayon. Try mo yung Subukan gawa niyo itong mo. halaya. Ayan. Grabe, nag-blow up ang ube nung pandemic, di ba? Lahat ng pandesal. Saka di ba nga tinawag siya ng Forbes na Uber ingredient of 2023 kasi nauuso na rin sa overseas. Oo, tama, no? Nag-iinteresado na rin sila. Siyempre, nakakatulong na yung kulay niya kakaiba. Yes. Diba? Grabe. Hi! Tikman na Sa halaya. ng halaya. Sige nga. Okay lang ba Ang na, pruweba, gawa ni Jess. Ang gawa ni Jess. Parang sarap.
Hindi siya masyadong matamis. Siyempre, yun na naman ang sabi ko, pero totoo. Ito, halaya. Halaya. Panalo, di ba? Panalo tong cake. Talagang babalik-balikan, hindi siya nakakasawa. Gusto ko yung texture ng makapuno doon sa cake. No? Medyo nagkaroon ng konting slimy effect pero masarap pa rin. Kayo po, saan nyo pinapatong ang inyong ube? Ako sa halo-halo. Halo-halo. Perfect, di ba? Yan. Kasama ng leche flan, nandun nakatapos sa halo-halo ninyo. Baka may mga kapatid tayo na gusto ang ube, may kahalong keso. Yes! Ube cheese, Kaya diba? doon na nga nag-ube cheese yan. pandesal, ano? Sobrang Ikaw, nauso yan. ikaw Maui, saan mo gustong iyong Nako, ube? parehas. Halo-halo. Diba? At minsan nagpapa-extra ube pa ako. Ito na nga. Kasi sobrang sarap. Talagyan ko ng halaya yung aking Ay, cake. sarap. O, saan pa Diba? kayo? Diba? Ikaw, Justin, anong paborito mo sa ube? Ano ba to? Yan, ano ko? Macarons! Okay. Masarap yung macarons. Kasi may ano yan, may coconut. Ikaw ba, Justin, naniniwalang kailangan kumain ng ube para magkabebe? Hindi, pero... Pwede na. Can't hurt to try it, diba? Malay mo, after yan, magkabebe Try ka. natin. Try natin. Bebe. Kain ka pa para Uy, may magkabebe. nag-text. Wow! Agad-agad, may bebe na. Oo, thank you ha. Yung mga ano, Thank you so much. yung mga kaibigan natin sa Pasay, naka-violet pa sila. Maraming salamat at saka nakakatuwa si tatay. Oo, yun ang nakakatuwa. Saka doon mo makikita na tayo kasi mga Pinoy, marami naman talaga sa atin, siguro lalo na yung mga lumaki sa probinsya, merong sariling version kung paano Totoo yan. gagawa ng ube. Pero nakakatuwa na ito, yung recipe na to, 1930s pa. At napangalagaan hanggang sa kaapu-apuhan ni Lola Pining, di ba? And I'm sure hanggang sa magiging apo nila and next generation, aalagaan nila yung recipe. Akala ni Tatay Ed, wala na magtutuloy eh. Kasi parang wala naman nang gumagawa ng ube. Eh nagkataong mahilig mag-bake si Chay at kailangan niya ng ube, So, siya may yung gumawa ng sarili niyang ube. May nagtuloy. Nag-boom ulit, Oo. di ba? Oo. Sabi mo si tatay, hindi na daw siya nakakakita, pero siya pa rin. Siya pa rin, di ba? Nakakabilis, ano? Kaya nga nakakahiya nung nandun ako eh. Alam, masukuan ko si Tatay niya. Saan mo nakakabili ng ganun kalaki yung pala, yung May nakita mo spatula? kung sino ka. Correct, yung spatula na malaki. Pero sumakit yung ganito mo doon. Oo, medyo. Sa isang oras yun eh, Isang no? oras yun. Saka pagpapawisan ka talaga. So kailangan medyo maingat. Ayaw mo matuluan ng pawis yung ginagawa. Thanks, Jeff. Oy, shoutout pala sa mga kapatid natin sa EAT. Natakam daw sila dun sa ating pang-ube. Ayan na naman. Pwede naman. Magpapadala kami. Pwede naman. Makakarating din namin uubusin. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Sir Joey, Sir Vic, marami pa po. Okay, pansamantala. Ano muna tayo? Trabaho muna tayo. Hanap buhay. Konting paalala. Babalik po ang Good Morning Kapatid. Maayong adlaw sa tanan. Ako si Nettie Abatayo, 33. Ako si Jane Dayanan, 37. Mga magtutudlo sa Cebu City. The Tree House, so TREE stands for Tudlui Reading Experience and Encounter. Because we are preschool teachers, there's that instinct in us to help every child to know how to read and write. Basically, on Sundays, we come here to teach the young children reading, at the same time Bible stories, and how to love and learn about Jesus. We love God's message to Joshua in Joshua chapter 1 verse 9 when he said, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God Will be with you wherever you go." MXC coffee is like my happy upper in the morning. Having these supplements help me to be able to sustain my daily activities as a teacher. Working with children and even working online, sitting for long hours, MXT coffee and MXT capsule helps us every day. MX3, ito ang aking forever. Walang iwanan. Ito, kumakain pa rin ng ube. Uy, shout out dun sa mga, ang dami nyo ha. Sana nanonood kayo sa umaga, yung mga fans ng Choco Mucho Flying Titans. The Ube Girls, ang tawag sa kanila eh. Hello sa inyo. Nanalo sa iyo kayo kahapon. Congrats. Galing. Sa legal ba to? Mamaya lilinawin ni Atty. Buko kung bakit nga ba bawal ang mga anak sa bahay. Tuloy-tuloy lang po ang Good Vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Good morning mga kapatid! Oh, usapang buntis naman tayo. Bakit nga ba ipinagbabawal ang panganganak sa bahay? Yan ang sasagutin ni Attorney Buko. may ube pa. May bukit. Attorney Buko, take it away. Natatakot akong mga anak sa ospital. Baka pwedeng dito na lang sa bahay. Sige, magtatanong muna tayo sa ospital para makasigurado tayo kung safe sa bahay. Nurse, mag-inquire lang sana kami kung pwedeng sa bahay na lang mga anak yung misis ko. Oo nga, nurse. Kasi parang mas komportable ako kung sa bahay na lang ako manganganak. Mrs., hindi na po pinapayagan ng panganganak sa bahay para sa kaligtasan niyo rin po at para din po sa baby. Attorney, gusto kong manganak sa bahay. Legal po ba ito? Hindi po yan legal. Ayon sa Department of Health Administrative Order number 2008-29 o yung No Home Birthing Policy, pinagbabawal na ang panganganak sa bahay. Ayon sa DOH, sa mga ospital o klinika na lamang dapat nanganganak ang mga buntis para matiyak ang buhay at kalusugan ng ina at sanggol. Ayon sa DOH, dahil ito sa tumataas na insidente ng pagkamatay ng mga ina dulot ng mga komplikasyon sa pagbubuntis at panganganak. Kaya ipinagbabawal na po ng DOH ang panganganak sa bahay sa tulong ng mga komadrona at traditional birth attendant o hilot. Ang sino mang lumalabag sa batas na ito ay maaaring mapatawan ng multa mula 1,000 piso hanggang 5,000 piso. Attorney, nanganak po ako sa bahay pero yung hilot lang po sa amin ang nag-assist sa akin. Nang ipaparehistro ko na ang anak ko sa civil registrar, hinahanapan po ako ng pirma ng doktor o ospital or lying-in clinic. Hindi raw po pwede ang hilot na pumirma. Di ko raw po pwede marehistro ang anak ko sa civil registry kung sa bahay ng anak. Legal po ba ito? Hindi po ito legal. Pwede ring iparehistro sa civil registry ang mga bata na ipinanganak sa bahay. Yung nanay ang pipirma dun mismo sa Certificate of Live Birth at kailangan itong ipatala o i-register sa local civil register ng lugar kung saan siya nanganak. Hihingan lamang siya ng salaysay ng local civil register patungkol sa kanyang panganganak sa bahay at maaari siyang mapatawan ng parusang multa dahil sa paglabag niya sa No Home Birthing Policy ng DOH. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Ayun pala. Interesting. Kasi kanina, di ba, nung mga tinitis pa lang natin, nabigla tayo, Mami Chigi, Maui, Justin. Kasi parang, bawal pala mga anak sa bahay. Parang common practice yun nakasanayan sa ilang mga Filipino households. Siguro lalo na sa mga walang access sa healthcare. Correct, oo. Sa mga probinsya din, ano? Kasi nung lumalaki ako, marami akong kakilala na pinanganak lang sila sa mga bahay din. So, sobrang nagulat ako sa sinabi niya yung Attorney Buko. Pero tama naman yung basehan din ng batas na ang iniiwasan doon yung mga hindi magandang pangyayari sa pagbubuntis. So, totoo naman din. Napag-aralan na rin nila na maraming ang mga nangyayaring ganon. Yes. Maraming mga, yung mga stillbirth at saka yung mga komplikasyon na nagiging problema rin in the future. Yes. So, yun din yung spirito ng batas. Yun yung dahilan kung bakit binabawal na nila. Kung tignan mo yung parusa, 1,000 to 5,000 pesos. Kung siyempre, mabigat kung mabigat, di ba? Pero hindi kabigatan kasi siguro alam din natin na ang katotohanan is marami rin nahihirapan pumunta sa mga sa ang ganda nga mga nung clinics, pinunta mo doon, hospital, yung sa diba? 1,000 to 5,000, hindi nga siya kabigatan. Hindi siya kabigatan, pero ang punto doon is siguro nga, ang pinupush kasi din ng DOH, halimbawa, is yung maging ligtas yung nanay at yung bata. Yes. Kasi nga maraming pwedeng maging komplikasyon, Mami. What if may mangyari sa bata or sa nanay, walang katabing, mga nurses, doctors na pwedeng sumalba sa kanila. So, important talaga na pag ganyan, sa ospital talaga gawin. I wonder though kung paano mag-a-apply yung batas. Kasi meron ng mga sumisikat o nauuso na mas modernong paraan ng pagbubuntis at panganganak. Tulad ng? Tulad ng sa water birth. Sa bahay. May kilala ka mga... May ilang celebrities. Oo, uso yan. Colleen ba? Colleen Garcia. Yes. Pero yun nga, syempre, pag ganun, yung tulad ng sa panganganak sa bahay, hindi marirehistro yung
yung bata rin, di ba? Pwede Yung- naman, pero pwede. medyo idadagdag proseso. Mahaba, pwede, Na-point pero out mahaba din proseso. na kailangan nga hindi pwedeng pagbawalan yung mga nanganak sa bahay na irehiso yung kanilang mga anak. So, ang siguro, ito na lang yung ini-encourage ng DOH. Ito na lang yung parang alam nila kung ano yung mas makabubuti para sa mga nanay at sa mga bata. So, yun ang kanilang pinupush. Pero dagdag hamon din yun sa kanila na siguraduhin na magkakaroon ng access sa magandang healthcare at magandang klinika at mga health professional yung mga kapatid natin. Yes, at yun, maraming salamat, Attorney Buko, para sa aming dagdag kaalaman, lalo na kaming mga nanay, ano? At sa aming pagbabalik, wag munang mag-break from the party dahil makakasama na natin ang Singaporean superstar na si Benjamin Keng live! Tuloy-tuloy lang yung happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid! Yeah, no, what anything is good. Ben is good. Yeah. The way you did it exactly. The bench. Yeah. Ben is fine. Ben is fine. Yeah. I binge. What do you do? The bench. What's up, Ben? What's up? Till Saturday. Yeah. Got in 2 days ago. No. I was here last year, I think, for nothing. Yeah. Thanks for having me. So fun, a little gang. Yeah. Hey, 1, 2, 2. Hey, 1, 2. Oh, you're a hot mess, but I can't look away. Yeah. When I'm with you, I can't waste a day. Warning signs every time. I wonder what you be like. Oh, yeah. That's how we feel alive. Crying together, digging up all the pain. Oh, pretty disasters in the rain. Sipping up and falling again. Shared trauma got me wondering, can we do it again? Oh, can we do it again? Go. You're a hot mess, but I can't look away. When I'm with you, I could waste a day. Warning signs every time. I wonder what we'd be like, but I can't look away. So let's keep playing therapists on long drives. This is how we feel alive. Yeah, we feel alive. Oh, we keep fighting all our demons all night. If you dive, I follow right into your mind. We're crying together, digging up all the pain. Two pretty disasters dancing in the rain. The shared trauma got me slipping up, falling again. Shared trauma got me wondering, can we do it again? Oh, can we do it again? Ooh, oh. We're a train wreck, but we look hella cute. Figure heartbreak just to keep up with you. I
I tried other treatments, the thought that I beat them, but I know now my favorite pill is you. So let's keep playing therapists on long drives. That's how we feel alive. Yeah, we feel alive. Oh, we keep fighting all our demons all night. If you dive, I follow right into your mind. Yeah, we're crying together, digging up all the pain. Two pretty disasters dancing in the rain. The shared trauma got me slipping up, falling again. Shared trauma got me wondering, can we do it again? We'll trash all our exes to pretend that we're sane. Two pretty disasters dancing in the rain. The shared trauma got me slipping up, falling again. Shared trauma got me wondering, can we do it again? Oh, can we do it again? Oh, oh, oh yeah. Thank you. Benjamin! Singaporean superstar Benjamin Keng. Wow! Live on our show. Nice, So nice. thrilled, Ben. Hi, I'm Maui. Thank you for joining us. Thank you. How are you standing? Okay. Okay, I'll figure this out. Yeah. And you got your There mic. you go. We are so thrilled that you made time for us. This is your nth time in the country. Oh yes, yes. Please adopt me. Yeah. Please keep me here. So Yeah, safe yeah, to say you yeah. like it here in Manila. I love it. I love the food. I've been eating What's so your much. favorite? What's your favorite food? Filipino. Dinuguan. Oh, wow. Wow. You know what it is, right? Yeah, no, I had it. You know what it's made of. No, no. Oh, I know. I was like, no, tell me. I'm Okay, good. all right, cool. Wow. That's great. Yay, we're really so good. happy to have you So you here. just sang Shared Trauma. Can you tell us more where that is coming from? Oh, yeah, it came from a bit of, okay, it's from, when you are in an unhealthy place and you date someone who also is not in a good place, then it's not a good relationship. Yeah. That's why you can share all your inner demons. Yeah. Not a great relationship, but makes a good song. So Yeah, is this coming from your personal experience? I don't know. I don't know, maybe. Not telling us? I think we can be sure a lot of people can relate to that. Yeah, we've all been there. I think we've all been Are there. you a fan of Stranger Things? I do love Stranger Things. Because there's a line there that says that if you have shared trauma, that's what really gets you to fall in love with Oh, someone. it's like you bond through the That's shared But, trauma. but it's like it's like it isn't their trauma and your trauma together. It's you both experience the same trauma together. Right. Kind I of would thing. not recommend No. in real life, but that's a good show, yeah. But that song, Shared Trauma, is actually nominated at the Awit Awards Oh, for no, Best Collab. not that one. It was an older song called "Good for a Time" with an artist called Bea Lorenzo. The that the Filipino artist, yeah. Can you sing us a line or two from that song? Oh, yeah. Actually, we did a Tagalog version. Oh, nice. really? But I'm really bad. Okay, I'll try. Okay, please, go ahead. please. Is there any English in it? There is some But we want to hear the Tagalog. Ah, sige, Of Tagalog. course, we Yeah, want to yeah, hear yeah, the Tagalog. yeah. But if I Justin sing is it going to wrong, help you with the Tagalog. yeah, okay. It goes Papatak ang oras at mga luha, huling titik sa iyong mga mata. Ating sarang walang hanggan, hindi maling sinimulan pagmamahal na hindi nagtagal. Something like that. Is that correct? No, it might be very Look wrong. at the cameras and say hi to the titas because they fell in love with you even more. Say With the hi, aunties. titas. Oh, Hi mga tita. Hi, mga tita. Hi, mga tita. You're so cute. That is great. You got everything correct. Really? Galing, I'm galing. gonna get all the Ang comments later. galing. In fact, we're going to have a one-on-one session with Justin for For Tagalog. Tagalog. Let's go. Yay. Karaoke. Wait, how long Have are a you staying karaoke. here for in Manila? As long as you would have me. Wow, Till please Saturday do for stay. now. Till Saturday. Yeah. But you have an event coming up. You're going to be performing. Yeah, we'll be at the Awit Awards. I think that's tomorrow. Yes, and then we'll be around hanging out, doing stuff, eating a lot of dinuguan and sisig and all that. And Nice. Wait, karaoke. I have a question. Do you have any friends here in Manila? Yeah, I made some really good friends, mostly musicians. Like James and then- Reid, you guys have a collaboration. Yeah. James has been really, really wonderful. Got to see him this week. Nice. He's
very handsome up close. Wow. But really great guy, super talented. Lovely Yeah, guy. and you guys have a song together, don't you? We do have a song. Yeah, we do have a song. It's called when- Rock Bottom Blues. Rock So what is it Bottom about? Blues with James Reid. And when is this Yeah. coming out, or has it come out already? That's come out already. That came out earlier this year. So he flew down to Singapore to record and to film. Yeah, look at him. So what's it A lot of like spinning. for you to be Lot of collaborating spinning. with international artists? Yeah, I mean, I knew of James prior to that, so I was very surprised he said yes. But his team was so great. He was so, there was no airs about him. He was really chill. You know, just a dude. And I was like, I would love. Yeah, we were talking about hopefully getting more Southeast Asian acts to collaborate with each other. And speaking of that, you do have another Filipino group that you're collaborating with. SB19. Yes, yeah. SB19 is so big here in the Philippines. Wow. I'm freaking sure out. the SB19 fans are looking forward to that as well. Please be nice to me. Do you dance as well? Only the lower half. You have to, you have to dance their gento. Gento. Yeah, you have to do that Can you challenge. give us an idea about what's going to happen with that collaboration with SB19? I'm not sure if I can legally. At least it's details that we can divulge. There will be some singing of togetherness, some dancing, and perhaps I don't. I'll try. Yeah. But I'm always curious. I always want to know from people outside our country. Yeah. What is it about the Filipino talent you think that is appealing to you guys are insanely good. Like everyone here. Why? How? Like sings what so about well. Filipino? But more than that, I think you guys are. The Filipinos are so welcoming. They're so warm. They feel like family. They're really nice. Insanely good food. Yeah, and everyone's so hospitable and welcoming. It's And good singers. And I come from Singapore, so but Singapore's great. And as it turns out, the Filipinos, we are your top streaming country. Wow. So many What do you say about fans that? here. Oh, hey, wow. Yeah. Thank you so much. Yeah. Maraming salamat. So good, so good. Any other Filipino artist that you're excited to work with? Old Flamingo, it's a band. They're really good. I met this girl a few days ago called Ika Frias. She's a young, upcoming singer-songwriter. Ace Benzello. Amazing voice. Yeah. So many. And Heaps. So many. Yeah, of course you made many more fans this morning. And I want to know, when you're not singing, what do you do? What are you doing? What do you do for fun? I like to hike, and I heard they're really nice, like walking hiking spots and caves as well around here. So How nearby about- Manila, in fact. Do you like going to the beach? I do like the we beach, have a yeah. lot of beautiful beaches here in the Philippines, like Palawan, Boracay. I love that we're doing this on air. Like you're just giving me like travel advice. Yes. 7,187 islands. I feel like you need more. So, That's not enough. Yeah. Lots of beaches. Yes. So Benjamin. Lots of reasons to come back. Yes, lots Awesome. of reasons to come back. What should we look out for? Ooh, I have an album coming out that's early December. It's called Gloomy Boogie. Gloomy Yeah, it's called Gloomy Boogie. Boogie. So it's about, really sad danceable songs. What does a gloomy boogie look like? If you were to do a boogie that's gloomy. I don't know. You're crying. You're crying but dancing at the same time. Yeah. That's It's the modern, it's the modern feeling. Wanting to dance through your pain. Yeah. So that's coming out early December with a new single. And after that, I've got some more acting projects coming out next year. It seems like. It seems like. So again, invite our Filipino fans or whatever it is that you're going to do for the rest of the week. Oh yeah. Please enjoy yourself, stay in school. But also love for you to check out my music and also just connect online as well as these guys. Yeah. I will stalk all of you online Hey, don't forget Awit Awards tomorrow. And the Awit Awards, yes. Can't wait to see you guys there. That's tomorrow. They can catch you live. Maraming salamat sa pagbisita, Benjamin Keng. And that's Thanks it. so much, Ben. Para sa ating cool na cool na Miyerkules, isang makabuluhang umaga na naihatid namin sa inyong tahanan. 47 days to go na lang po mga kapatid. Pasko na! Oh, sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin tayo bukas. Gawing habit ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento, yan at marami pang iba kasama ng inyong Fave Morning Kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid!